Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Martes, September 2, oras at araw dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami muli sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control, nandiyan sila Susan Aizon, and of course si Justin at si Hero sa ating Wirecast at sa ating live audio streaming, and of course si Jerome Toledo at ang ating producer si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, gayon din sa ating YouTube channel, and of course sa ating real-time, on-time PBS Audio Receiver app. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas. Sa inyong YouTube browser, type nyo rin po Radyo Pilipinas World Service. And of course, paki-download po ang ating PBS Audio Receiver. Type nyo lamang po kung kayo'y merong cellphone, smartphone, punta lang kayo sa Google Play, at kung kayo may iPhone, punta po kayo sa App Store at i-browse nyo lang doon. E-Box PBS Radio Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, and X as in Xerox. At pag na-download nyo na po yan, tap nyo lang at makikita nyo na ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kabilang na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Nagsisimula po ang ating broadcast alas 7 ng umaga at nagtatapos the next day alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Ganun po kahaba ang ating broadcast upang mas lalo po namin kayo mapagserbihan, mas lalo namin kayo marating anumang oras, umaga, tanghali, hapon man o gabi, depende sa time zone sa inyong mga sarili-sarili mga host country. Ganyan na rin dito sa ating mga kababayan sa loob ng ating bansang Pilipinas. Alright, para po sa edisyong ito ng Global na Tayo, tayo naman ay magtutungo of course dito sa Dubai, sa Middle East pa rin, sa Dubai. At makakapanayan po natin, inassume ang responsibility ng DMW, kasi DMW, itong Department of Migrant Workers, inassume po yung responsibility para dito sa tinatawag na assistance to national cases. At of course sa itong ATN, meron din kasi itong pondo, gayon din itong tinatawag na Action Fund. At itong mga pondong ito ang siyang tumutulong para tumugon sa mga OFWs in distress natin. At isang magandang case to see at malaman, ito pong mga kasong hinahawakan ng ating Migrant Workers Office Attaché, Labor Attaché ng MWO, Attorney John Rio Bautista. Kung di po ako nagkakamali, nasa linya na po ng komunikasyon ng ating Labor Attaché. Walang iba kundi si Attorney John Rio Bautista, dyan po dito sa Dubai. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas, Labor Attaché Attorney John Rio Bautista. Magandang umaga din sa iyo, kasamang Ray, lalong-lalo na sa iyo mga tagapanood at tagapakinig sa iyong programang Radyo Pilipinas World Service. Opo, maraming salamat po, Attorney John Rio Bautista, sa pagbibigay po niyo ng oras sa ating programa dito sa Global na Tayo. Alright, ang napatawag po kami dahil napagalaman po namin dito sa ating programa itong mga magagandang naging accomplishments ninyo ng ating Migrant Workers Office sa Dubai, particular dito sa pagtugon sa mga distressed OFWs natin. Since na inassume nga po ng Department of Migrant Workers, DMW, itong Assistance to National Funds, maging itong meron din tayong tinatawag na Action Fund, parehong ginagamit ito para magbigay tulong, assistance sa ating mga OFWs. Hindi lamang sa Middle East kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Can you give us details on ilan na po ang natulungan ng ating Action Fund maging ng ATN Fund para sa ating mga distressed migrant workers diyan po sa Middle East, particular sa Dubai? Yes, kasamang Ray dito sa Migrant Workers Office Dubai, simula nung July 23
2023 tayo po ay naatasan na maghawak na ng mga assistance to national cases. Kagyat nagkaroon po ng pondo, ito po ay simula sa Action Fund na kung saan ito ang tumutugon para pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Marapatin po ninyong banggitin ko kung ilan na ang mga assistance na naibigay natin. Meron po tayo, kasi ang Action Fund po, nakapaloob po dito ang pagbibigay ng financial assistance doon sa ating mga nangangailangan katulad po ng mga nasunugan nating kababayan at iba pa. Meron na po tayo simula noong July 2023 na 1,036 na individual na nabigyan ng financial assistance sapagkat sa repatriation assistance naman po katulad ng shipment of remains at saka ibang kababayan na nagnanais mapauwi. Meron ho tayong 586. Sa medical assistance, meron naman ho tayong 231 na nabigyan ng assistance kasama na ho ang pagbibigay ng mga medisina dito at saka yung sa hospitals po. Again, meron din po tayong welfare assistance na nabigay na 438 individuals. At ang aking panguling babanggitin na nakapaloob sa Action Fund at assistance ng ATN ay ang legal assistance na meron hong 510 individuals na may mga kinakaharap na kaso na kung saan tayo po ay nakapag-provide ng abogado, libre po, walang babayaran ng ating mga kababayan. Ito po ay maging sa basta OFW, documented or undocumented na may kinakaharap na kaso, sila po ay ating tinutulungan at 510 na po individual so far ang ating natutulungan. So 510 individuals po ang natulungan na ng ating Action Fund. Ano ho? Ito hong 510 individuals na ito, may na-repatriate po ba dito o kasalukuyan pa rin nandyan sa Dubai? Doon sa mga 510 na kaso, na individual, meron hong 505 criminal cases na nakapaloob dito. At ang nakakatuwa po dito, sa kabila ng may kinakaharap na kaso yung ating kababayan, ay napaka-epektibo ho ng ating legal retainer. Ang ating abogado na kinuha na dapat magtatanggol sa ating kababayan sapagkat meron hong 89 cases na na-acquit na ho, na-dismiss yung kaso laban sa ating kababayan. 89 po out of that 505 criminal cases at 208 naman po ang napababa ang penalty. Kasi meron po tayong paghalimbawa na lang may kababayan tayo na nakasuhan at nasentensyahan dahil sa drug problem ng death penalty. Pero ito po ay na-reduce. Napababa ng 5 taon hanggang sa sila po ay na-repatriate through amnesty. So napakalaking bagay po at tulong na ginagawa ng ating assistance to nationals, lalong-lalo na ang legal service natin sapagkat nabibigyan tugon ang mga legal na problema ng ating kababayan. Ulitin ko lamang po, Attorney John Rio Bautista, 89 out of the 500 plus na natulungan ng Action Fund. Itong 89 na ito, they were in jail pero na-dismiss na yung kaso. Yung 89 na ito. And this 89 cases, itong na-dismiss na, ilan po dito ang na-repatriate? Lahat na sila na-repatriate pabalik dito sa Pilipinas? Hindi naman po lahat ay repatriate sapagkat wala naman hong deportation na binigay sa kanila. Yung iba po ay nananatili dito. At nagkakaroon pa rin ng pagkakataon na makapagtrabaho. Yun po ang kagandahan sapagkat may mga desisyon na kung saan nakapaloob ang deportation o pagpapauwi. Pero ito pa rin ay kasama dun sa desisyon na napabaligtad sa pamamagitan ng ating abogado. So sila ay kasalukuyan pa rin nagtatrabaho at tumutulong sa kanilang pamilya dito po sa UAE. Okay. So, wow, ang ganda ng mga accomplishments po dito sa ano. Pero sa kasalukuyan po, meron pa rin ba tayong mga OFWs na nasa mga piitan pa rin sa Dubai na patuloy pa rin po ninyong tinutulungan? Sa kasamaang palad po, kasamang Ray, meron pa rin po tayong ibang kababayan na nasa piitan pero patuloy po nating itong tinutulungan. Kasi ongoing pa ho yung mga kaso nila. Kaya sila po ay kasalukuyan nakapiit pa. Pero wag po sila magalala sapagkat patuloy naman ho ang ginagawa nating legal na tulong para kung sa pamamaraan ng ating legal assistance ay madismiss ang kanilang kaso or kung hindi man madismiss ay mapababa yung sentensya para mas maiksiho ang panahon na kanilang ilalagi sa loob po ng piitan.
Alright. Meron din ba tayong shelter sa ating embahada na pinapatakbo ng ating MWO? Doon ho sa mga kababayan natin na nagkaroon ho ng problema, lalong-lalo na ito ay kababaihan, na kung saan bago sa kanilang pag-uwi, kailangan muna nating idokumento. Kasama na ho sa pagdodokumento ang pagkuha ng passport, o kung wala ang passport ay travel document. Ia-outpass din po natin ito. Ibig sabihin, kailangan dadaan sa legal na proseso sa immigration. Ay meron ho tayong emergency shelter na binibigay at assistance bago sila mapauwi. Ito ay ginagawa natin para magkaroon ng pagkakataon na makumpleto ang lahat ng dokumentong kailangan bago sila ay tuluyang mapauwi sa Pilipinas. Ayan. Ay, alam nyo, mismong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nag-commend sa inyo dyan, sa MWO Dubai, at sa ating ATN team na pinangungunahan po ninyo dahil po sa inyong walang sawa, unwavering service, para sa ating mga kababayan dyan sa Dubai na nangangailangan talaga ng tulong, yung mga distress OFWs natin. Pero maiba po ako ng topic, Attorney Bautista, dahil ang DMW recently sinasagawa itong enhanced protection package para sa ating mga OFWs. Kabilang na dito yung i-increase sa salary ng ating mga OFWs from $400 to $500. So, ito po ba ay ipapatupad na rin o nakapag-usap na rin sa government ng Dubai upang maipatupad itong increase na ito sa salary ng ating mga OFWs from $400 to $500? Very timely yung iyong tanong, kasamang Ray, sapagkat sa araw na ito ay magkakaroon kami ng pagpupulong ng mga foreign recruitment agencies dito na nagdi-deploy ng domestic workers kasama ng mga welfare desk officers nila ng mga Pilipino. So sa ngayong hapon dito sa